Okay, bali eto, singit na naman tayo ng mga speaker. Bali, ang gagawin natin dyan ay D12 na, yung mga generic na speaker lang. Bali, 2 piraso lang yan, pero yung isa lang yung gagawin natin ng video. Ang sira pala niyan ay yung mga cone lang. Yung coil niya is buo. Ayan, gagawa tayo ng ganitong klaseng video para kahit pa paano may entry tayo or may content tayo. Ayan, speaker repair, kumbaga. D12 na parang mga nasa around 350 watts yata yan. 2 piraso yung mga ginagamit sa mga full range or 3-way na speaker. Okay, dahil cone lang yung papalitan natin dyan, siyempre cone lang yung kakalasin natin. Pero sabay kakalasin mo yung dust cap dyan kasi nakatago yung paghihinangan sa may loob. Okay, kailangan mo siyang tanggalin o angat yung dust cap sa pamamagitan ng pwede thinner. Kung gusto mong itinirin siya para lumambot yung panikit, ako kasi gamit ko dyan is yung hot air. Okay, yan, kapag natanggal mo na yung dust cap, ngayon ang gagawin mo dyan ay iangat mo yung terminal ng coil papuntang pigtail. Okay, ayan, or hindi kaya pwede naman gupitin mo muna, alin sa mauna dyan, basta pares lang din naman ang proseso nyan. Pwedeng punitin mo muna yung punit na cone, tsaka mo iangat yung pinaka terminal ng ano ba tawag yan, yung pigtail. Okay, ayan, kung makikita nyo sa video, nilinisan ko muna or pinunit ko muna yung cone, and then yung pinaka edge yan or sa gilid, siyempre kakalasin mo rin yan or lilinisin mo rin yan, yung sa may stopper, sa may edging nya. Okay, iangat natin and then linisan natin para mamaya kapag nakabit na natin yung bagong cone, siyempre malinis na siya. Okay, hindi naman pwedeng angat mo lang yan na yung stopper is hindi na kakalas. Okay, o yan, thinner naman yung gamit natin dyan, pampalambot ng rugby, kasi rugby lang naman yan kaso nga lang, siyempre medyo madumi siya. Gamit kayo ng cutter, kutsilyo, ano mang pwedeng pang kuskos. Okay, kapag binusan mo ng thinner yan, lalambot yan. Yan, linisin lang maigi. Okay, kayurin mo lang ng kayurin. Ang iba dyan, ginagamitan nila ng brass cap na tinatawag. Meron din akong brass cap, kaso parang natatakot ako gumamit ng ganun. And then maliit lang naman yan, hindi naman matataas na watts yan. Kaya ginawa natin is kinuskos lang natin or thinner lang, sabay kuskos para lumambot yung mga rugby na nakadikit sa may edging nya. Ngayon, yan ay sinasabi ko na kailangan mong iangat yung pigtail sa may terminal ng speaker. Okay, kailangan walang matira na cone dyan, kasi isushoot mo yung dating isushoot mo yung bagong cone pala. Okay, yung cone pala nyan is D12 na instrumental. Okay, kung instrumental yung stock, instrumental din yung ipapalit natin. Pwede naman kung yung woofer yung stock nya, tapos sabihin ng may-ari na gawin instrumental, pwede naman. Pero yan, stock yan sa instrumental, tapos ipapalit natin is instrumental din. Yung coil nyan maliit lang parang nakalimutan ko kung ilang inch yung coil yan, pero maliit lang yung coil yan kasi nga yung generic na speaker lang naman yan. O yan, sinasagad natin yung pinaka cone sa may, ang dikit ng cone sa may coil. Basta ang pinaka-importante is mai-shoot mo yung pamalit mo na cone, yung tipong masasagad siya din sa ilalim. Kasi kung nakaangat yan, uumbok yan, yung galaw ng pagkagawa mo is hindi siya ganun kaganda. Okay, kailangan sagad na sagad siya sa ilalim. Kumbaga, yung galaw ng cone is hindi siya hatak pataas, hindi siya hatak pababa. Yung tipong sakto lang. Okay? Ngayon, siyempre kapag nalinis mo na sa gilid, tapos shoot na yung cone, gagamit ka ng guide ulit. Hindi pwedeng ididikit mo lang walang guide dyan. Gamit natin ngayon dyan, baraha. Okay? Baraha, naubusan tayo ng ngayon, yung acetate, yung film ng mga TV. Yung sa LED TV sa may diffuser ng ilaw, naubusan tayo, kaya gamit natin dyan ay yung mga baraha. Okay, bali 4 na piraso or 2 piraso na baraha natin sa tagdadalawa. Okay, yan, kapag naisintro na yan, may guide na, saka mo siya ipapasok. Okay, ngayon bago mo ipasok o ilagay yung cone, ginagawa ko dyan, lalagyan ko muna agad ng rugby. Ayan, rugby sa may frame, tapos rugby sa may cone para ang tibay niya. And then ang pinaka-diskarte dyan, wag nyo agad didikit. Yung tipong paglalagay ng rugby, didikit nyo agad, wag, mali yun. Hindi yun matibay or hindi yan ganun kakapit. Okay, medyo patuyo-tuyuin nyo muna konti para kahit papano
is matibay siya. Tapos gamit kayo ng medyo magandang klaseng rugby. Ako kasi gamit ko yan, dual na original yan. Para gamit at matibay siya. Okay? Ngayon, kapag medyo tuyo-tuyo na, saka mo siya isasalpak. And then, ayan, kapag naisalpak mo na siya, saka mo siya hagurin para kapit na kapit. Okay? Ngayon, naidikit mo na yung gilid. Ayan na yung oras na maglalagay ka ng epoxy. Yan, sa may cone and then sa may coil. Yan, gamit natin yan is epoxy plus 5 lang. Kasi, hindi naman ganun kataas na watts yan eh. Generic lang naman yan. And then, ang diskarte naman dyan sa may epoxy na plus 5, haluin nyo ng maigi. Haluin nyo ng maigi. Tapos, huwag nyo agad ilalagay. Kumbaga, yung medyo malapit na siya matuyo, saka mo ilalagay para mas matibay and then di siya umaagos. Okay? Ngayon, kapag nalagyan mo na ng epoxy plus 5 yan and then matigas na, bago nyo ayusin or galawin yung pigtail hindi sa may terminal, patuyuin nyo muna. Patuyuin nyo muna yung epoxy plus 5 sa may cone and then coil. Yan, saka mo bubutasan and then ipapasok yung pigtail. Ayan, pagkatapos mo idugtong yung pigtail and then terminal ng speaker, testerin mo muna kung gumagana. Ang makikita nyo, working, di ba? Gumagalaw na yung tester. Okay? Ayan, okay na yan. Saka mo tatanggalin yung mga guide mo kanina. Pansin nyo, swabing-swabe yung galaw niya. Ngayon, sa may terminal naman ng coil and then sa may pigtail, sa dugtungan, gamit ko dyan is yun, yung salinda na yan, no, na sealant. Pang speaker talaga yan. Yan lang ginagamit ko. Kung wala, pwede naman gamit yung epoxy lalagay nyo dyan. Huwag rugby kasi yung rugby nalulusaw yan. Ngayon, ayan, dust cap. Babalik ko yung dust cap. Yung dust cap, para sintro, ginawa ko, nilagyan ko siya ginuhitan ko muna siya para gitnang-gitna siya. Tapos, lalagyan ko siya ng sealant. Yung sealant naman na yan, yan yung kulay puti na parang BL. Clear naman yan. Okay, lalagyan natin sa may ilalim, tapos lalagyan natin sa may dust cap para mas matibay siya. Okay? Ayan, BL 9000 yata yan, na clear. Lagyan ng sealant sa may cone, tapos lalagyan dito sa may dust cap. Okay? Saka siya ilalagay para kapit na kapit. Okay, tingnan nyo yung ginagawa ko. Sentrong-sentro pa yan. Ngayon, saka mo siya dadaganan ng kung ano mang, yung saktong bigat lang, wag naman yung sobrang bigat, baka mamaya malukot yung cone or kaya madisalign yung coil. And then, saka ulit pasadahan ng pandikit sa taas. Yan, sureball yan. Walang kawala yan kapag natuyo. Okay? Ayan, sana nakapagbigay idea ako sa inyo kung paano mag-repair ng mga speaker. Sa totoo lang guys, madali lang gumawa ng speaker. Lalo mga ganyang repair lang. Madali lang. Okay, hanggang dito na lang.